Mark chapter 6, verse 1 hanggang 6. Umalis si Jesus sa lugar na yon. Umuwi sa bayan niya kasama ang mga disciples niya. Pagdating ng Sabbath, nagturo si Jesus sa synagogue. Maraming tao doon ang nakarinig sa kanya at bumimilib sila. Sabi nila, saan niya kaya nakuha lahat ng mga sinasabi niya? Saan kaya nanggaling ang talino niya? Paano niya nagagawa ang mga miracles na yun? Di ba siya yung karpintero na anak ni Mary? Kapatid niya sina James, Joseph, Judas at Simon. Di ba dito sa bayan natin nakatira yung mga kapatid niyang babae? So nireject ng mga tao si Jesus. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang prophet ay nirerespeto ng lahat except ng sarili niyang bayan, kamag-anak at pamilya. Hindi na nakagawa si Jesus ng kahit anong miracles doon. Nakapagpagaling lang siya ng ilang may sakit nung ipataw niya ang kamay niya sa kanila. Nagtaka si Jesus dahil hindi sila naniniwala sa kanya. Grabe yung storya, no? Familiarity. Tanong, gaano mo kakilala si Jesus? Dito makikita natin, familiarity can be a hindrance to really knowing who Jesus is. Like what his, ano ba tawag to? Kapitbahay, kalugar. Diba, dun sa lugar nila, dahil kilala siya bilang karpintero, kilala namin yung asawa ng mga kapatid niya, kilala natin yung mga kapatid niya. Sino yung kapatid ni Jesus? Si James, si Joseph, si Judas at si Simon. So may apat siyang kapatid na lalaki. Siya yung panganay. Kasi nga, di ba nung pinanganak si Jesus, hindi pa sila kasal ni Joseph and Mary, and nabuntis si Mary through the Holy Spirit, hindi through sexual intercourse. So, the Virgin Mary was virgin when she conceived Jesus. But she didn't remain virgin. Nagkaroon siya ng mga anak na babae at mga anak na lalaki. So, si Mama Mary, she is holy among all women. Bukod siyang pinagpala, the Bible says that sa babaeng lahat siya ay pinagpala. But she is not worthy of worship. Hindi po siya Diyos para luhuran, panalanginan. Kasi po, kapag ikaw nakita ka ni Mary, halimbawa nakita tayo sa langit, tayo. Halimbawa, nasa heaven na tayo. Sasabihin ni Mary sa'yo na, tao lang rin ako, nagkakamali, nagkakasala, kapareho ninyo. Yes po. Ang hirap i-conceive, ang hirap bang tanggapin? That's blasphemy, Kuya A. Hindi. Totoo po yan. Kasi po, she was only virgin nung pinanganak si Jesus Christ. But right after that, nagkaroon pa sila ng mga ibang anak. So, hindi siya nanatiling virgin. So, to call him virgin up to now is really not right. Kasi hindi naman siya nanatiling virgin until she died. So, isa pa, when we pray to her, it's not even stated in the Bible that you could pray to her. Kasi nga, we have an intercessor, which is Jesus, who is really the one who could intercede for us. Si Jesus lang po ang nakalagay sa Bible. Kahit si Pedro, hindi po natin pwedeng panalangin na Pedro, pakisabi nga, hindi po kailangan ng padrino sa langit. Ulitin ko po, hindi po kailangan ng padrino sa langit. And minsan yung pagkakakilala natin kay Jesus limited base sa kung ano yung narinig natin sa iba. Kaya po importante na nagbabasa tayo ng Bible. So makikita natin dito, yung mga kapitbahay niya, hindi nakaranas na kung paano naranasan yung miracles sa ibang lugar. Kasi nga, dahil kilala nila si Jesus as karpintero, anak ni Mary, nakakilala natin, siya yung kuya ng mga katropa natin, siya yung kuya ng mga asawa ng mga anak natin. Nabox nila si Jesus for being that they cannot believe Jesus to be someone who is more than that, which he actually is, because he is more than a human being. He is God incarnate. He is the exact image of the invisible God, and that's why Jesus can perform all those miracles, kasi hindi lang siya pangkaraniwang tao. He is the Word of God, which is also God, and he will save the humanity from the perils of sin. Like after 3 years of this ministry na ganito yung ginagawa niya, mamamatay siya sa cross, and he will be the sacrifice for all sin.
hindi siya nagkasala kahit isa, pero siya mismo naging kasalanan para tubusin tayo sa mga kasalanan natin. And 3 days after dying, He rose up. Bakit? Hindi siya kayang tanggapin ng kamatayan kasi death was only for those who disobeyed. Di ba sinabi ni God kay Adan at Eva, pag kinain niyo ang bunga na yan, mamamatay kayo. Eh di ba kinain nila, sinuway nila. Kaya nagkaroon ng kamatayan. Sabi ng mga pilosopo, di ba di naman namatay? Tama yung sinabi ni Satan, di sila namatay. Wait, basahin mo pa yung Bible. Tuloy mo hanggang verse 4, di man namatay si Adan at si Eva. After some time. And all people, lahat tayo, lahat ng tao, na-restrict na sa atin yung tree of life, fruit ng tree of life, yun hindi yun bawal ha. Ang kinain nila yung bawal, yung tree that will give knowledge of good and evil. Siguro gusto ni God na siya mismo yung magturo sa atin ng good and evil eh. Dapat hindi dahil sa way natin kung paano natin siya makuha. Para sana may fellowship, may communion. Pero dahil nga sumuwa yung tao, yung hindi bawal, which is the tree that will give them eternal life, hindi na sa kanila pinakain. So, but the good news is, yun na nga, the good news. The tree of life, the fruit of the tree of life gives eternal life, di ba? Ngayon, itong ginawa ni Jesus Christ. To anyone who believes in Jesus, will have an everlasting life, starting now. Halimbawa, maniwala ka ngayon kay Jesus, you will have eternal life. Right at this moment. Maniwala ka na si Jesus Christ ay Diyos, nagkatawang tao para makita natin yung invisible God, magkaroon tayo ng picture what God is and what God wants us to be, at magkaroon tayo ng someone na ilalagak natin yung faith natin. Him alone is the way to the Father. He is the only way, the only life, the only truth. God bless everyone.